Hi everyone! In this video, tuturuan ko kayo kung paano maghanap ng Fourier coefficients gamit lang ang calculator. So, alam naman natin ang Fourier coefficients ay mahalaga sa paghahanap ng Fourier series ng isang periodic function. Actually, may video na ako tungkol sa Fourier series. Actually, may video na ako tungkol sa Fourier series. However, dun sa video na yon, conventional yung solution na itinuro ko. So, yun ay para sa mga undergraduate students na nagte-take ng courses like Advanced Engineering Mathematics or Signals and Systems, kung saan kailangang ipakita yung actual solution kung paano nakuha ang Fourier coefficients. That is, i-evaluate mo talaga yung integral. At alam naman natin, yan yung mahirap gawin. Yung pag-i-evaluate ng integral kasi dyan, kinakailangan alam mo yung formula sa pag-i-integrate, alam mo yung mga properties ng even at odd functions, etc. So, anong advantage kung calculator lang ang gagamitin natin sa paghahanap ng Fourier coefficients? Malaking oras yung matitipid mo at pangalawa, hindi mo na kailangang pagdaanan ang madugong integration. Okay? Pero of course, hindi pwedeng wala kang alam dito at pipindot ka lang sa calculator. Hindi pwede yon. Okay? Kinakailangan alam mo rin yung formulas sa paghahanap ng Fourier coefficients. At pangalawa, dapat marunong kang mag-formulate ng equation ng function or f of t na hindi naman sobrang hirap gawin. Okay? So, kung ready ka na, simulan na natin let's solve example number 1 to illustrate how easy it is to find the Fourier series of a periodic function. Okay? Number 1, find the average value of the function defined by f of t equals t from 0 to 1. Ito yon, So makikita natin dito from 0 to 1, ang function ay may equation na t. Okay, kasi ang x-axis natin ay t. Parang dati, y equals x kasi ang x-axis ay x. Now, this time we replace x with t. Kaya instead of having y equals x, we now have y or f of t equals t. And from 1 to 2, we know that the equation of f of t is 0. Okay, and then after 2, it repeats. Okay, so in this expression, kitang-kita naman natin mula sa graph na ang function ay may period na ayan. Okay. Sunod, kailangan nating malaman yung expression ng f of t. Actually, hindi na nga natin aalamin kasi given na siya, ayan t. So, kumbaga, medyo mabait yung problem na to kasi ibinigay niya yung f of t. So, ngayon, anong hinahanap dito? Yung average value ng function, yan yung AO dun sa Fourier series expansion. Okay? Kasi alam naman natin yung Fourier series expansion ng f of t equals a sub o plus the summation of a sub n cosine of 2n pi t over capital letter T plus bn. Then sine of 2n pi t over capital letter T. Ayan po. This is the Fourier series expansion of a periodic function f of t from n equals 1 up to infinity. Okay, so since ang function natin ay periodic, then pwede natin siyang kuhanan ng Fourier series. So dito ang hinahanap lang naman ay average value na AO. Ano ba ang formula ng average value? Average value is basically the area divided by the interval kung saan present yung area. Yung area naman natin, di ba sa integral calculus, it's just the integral of f of t dt. No? From A to B divided by B minus A. Okay? So, dito, sa problem na ito, yung B minus A, yun yung period. Tapos, i-integrate natin yan. Ano nga yung f of t natin? Ang f of t, ang given ay t dt. From, so dapat yan, in general, 0 to t. However, sabi natin, ang period ay 2. But there is no need to integrate from 1 to 2 kasi nga po 0 ang value ng function from 1 to 2. So instead, mag-integrate na lang tayo from 0 to 1. Okay?
However, yung multiplier na nasa labas na 1/t, hindi nagbabago yung period doon. Itong t na ito, yun talaga yung actual period na equal sa 2. Okay? So, although dito, ang nakalagay, we integrate from 0 to t, there is no need to integrate from 0 to t kasi nga po from 1 to 2, ang value ng f of t ay 0. Kaya nag-integrate na lang tayo from 0 to 1. So integrating this will give us the average value of the function. So with the use of a calculator, we can calculate the value of AO. Ano? So make sure na pag mag-i-integrate ka, dahil normally sa pagko-compute ng Fourier series, may sine at saka cosine, dapat naka-radian mode ang calculator. So naka-radian mode na naman tayo. Ano po? So yung 1/2, di ba 0.5 yan? Times the integral of, yung t gawin mo lang x sa calculator. And then, integrate from 0 to 1. And then, poof, it became Coco Crunch. The answer is 1/4. And there we have it, guys. The correct answer is letter C. Okay? So, ganun lang po ha. Tandaan natin, once again, ano yung formula sa pagko-compute ng average value or sometimes tinatawag din siya na DC value ng waveform. It's 1 over the period times the integral of the function f of t from 0 to t. However, in this particular problem, there is no need to integrate from 0 to 2. 0 to 1 na lang because again, the function has a value of 0 in the interval 1 to 2. Okay? So, let us have another example. I-retain natin yung waveform. Same waveform. This time, hanapin naman natin yung coefficient na an. Ano po? Okay. Ano yung formula sa pagko-compute ng an? So, dapat alam mo to kasi ito yung i-input mo sa calculator. To find the value of an, it's 2 over t times the integral of f of t times, kapag an, ang multiplier niyan cosine. Cosine of 2n pi t over capital letter T dt. We integrate from 0 to t. We integrate over 1 period. Okay po ba? Okay, so once again, yung f of t natin ay given as t, pero hindi na tayo mag-i-integrate from 0 to 2. Diba? Yung period natin ay equal sa 2. But there's no need to integrate from 0 to 2 kasi nga po, from 1 to 2, 0 yung value ng f of t. So pag nag-integrate tayo, from 0 to 1 na lang. So ano po yung ilalagay nating value sa calculator? Ang ilalagay natin ay, of course, 2 over 2, 1 na lang yun. Integral ng f of t. Anong ilalagay nating f of t? E di yung given na t times cosine of, di ba yung period natin ay 2? So 2 over 2 will cancel. Cosine of ano na lang ang matitira? N pi t. Ayan, dt. Okay, let's integrate from 0 to 1. Okay, so dito, ang variable natin ay t. Pero ano yung n? Arbitrary yan, ikaw ang maglalagay. Ano? So normally, we start with n equals 1. Ano? So sa calculator, ang ilalagay natin, ang n ay equal sa 1. Okay? So, i-input natin yan with the use of a calculator. It's the integral of t is just x, cosine of, yung n ay 1. Ano po? So, pi na lang ang matitira. Pi times t, which is x, from 0 to 1. Ayan. O, pindutin mo yung equal sign, meron tayong nakuhang sagot. Ano po? Ang sagot ay A1 negative 0.2026. 0.2026. Okay. So, anong gagawin natin? Mula sa choices, hahanapin natin kung alin yung mag-i-equal dito. Okay? So, trial and error po ito. Ano? Which among the choices will give us the same answer? So, we start with letter A, which is negative 1 raised to n. Gawin natin yung n ay x. Ano po? Minus 1 divided by x squared times pi squared. Okay. And then we press calc to evaluate the value of the expression. Di ba ang ginamit nating n kanina ay 1?
So, ang gagamitin din natin dito ay 1. Okay. So, ayun no guys, we have a match. Ano? Yung letter A, ang nakuha natin is negative 0.2026, which is exactly the same answer na nakuha natin nung tayo ay nag-integrate. So, that means letter A is the correct answer. O, tingnan nga natin kung letter A. Yes! Tama! Letter A nga po. Ano? So, kapag trinay mo yung letter B, for example, yung letter B, magiging plus 1 yun, di ba? Yung numerator. So, magiging mali na yung sagot mo, di ba? So, for letter C naman, negative 1 raised to n minus 1 siya. Minus 1, tapos yung baba, walang square yung n, walang square yung pi. Okay, equals, mali din, no? Tapos yung letter D, negative 1 raised to n plus 1. Okay, palitan natin yung sign dun sa exponent ng numerator. Ayan, mali din. So, letter C lang, or letter A lang rather, yung nag-satisfy. Kaya sure na tayo, yun ang sagot. O halimbawa, hindi pinahanap yung AN. Sa problem, ang ipinahanap ay A2. O edi, ang ilalagay mo na agad value ng N ay 2 pag nag-integrate ka. Ano? Or, halimbawa, ang pinahanap niya ay A3, diba? O halimbawa, ang ipinahanap niya ay A2. Okay. So kung ipinahanap niya ay A2 dun sa integral natin kanina, so yun, 'di ba? 2. Ayan. Kasi kanina ang n ay 1, ngayon ginawa nating 2 kasi ang hinahanap ay A2. Ang makukuha natin 0. O 'di ba? Try natin itong letter A kung magzi-0 din siya kapag ang n ay 2. Nasaan yung letter A? Ito yung letter A, di ba? I-calc natin when n is 2. Dapat ang sagot dyan 0. Ayun, no? Which proves letter A is really the correct answer. Ano? Pagpalagay natin kahit ang hanapin dyan ay 3. Pag ang hinanap natin ay A3, we input 3. May sagot tayong makukuha. Ito yon, no? O ngayon, i-prove natin na tama yan by evaluating the integral kanina. Okay? So, gawin natin tong 3. Ayun, no? Negative 0.225, which is kagaya exactly nung nakuha natin gamit yung AN, which is written in letter A. Diba? So, ganun lang po kadali. Ano? Hindi ito mahirap. Now, try natin yung BN naman. No? So, marunong na tayo mag-compute ng AN. How about BN? So, for BN, sulat natin muna yung formula dito. Parang AN lang yan. Papalitan mo lang yung cosine, gagawin mo lang siyang sine. So, 2 over t times the integral of f of t times sine of 2n pi t over capital letter T dt from 0 to t. So once again, for this particular problem, the period of the function is equal to 2. Kasi mauulit na ulit yung function after 2. Diba? Doon siya mauulit. Isang cycle niya or isang kumpletong waveform or isang kumpletong pattern ay may interval na 2 units. Okay. So ano ang ilalagay natin dito? Basically, pwede mong i-recycle yung integral kanina. Ayan, no? 'Di ba? Papalitan lang natin ng sign. Gagawin mo lang sign yung cosine, no? So pagpalagay natin ang n ay equal sa 1, ano? So hanapin natin when n is equal to 1, ano ang value ng B1? Yung B1 pag pinag-compute natin 0.3183, no? 0.3183. So, anong gagawin natin sa calculator? Among the choices, magta-trial and error tayo. Ano po? Okay, sulat natin yung negative 1 raised to n, tapos minus 1 all over n squared. So, alpha x squared times shift I squared. Ayan, at i-calc natin. Ano nga ang value? Kapag hinanap natin ang value ng B1, of course, x should be equal to 1. Dapat 0.3183. O, mali yung letter A. Mali na agad siya. O, tingnan mo. Yung letter B naman, no? For letter B, negative 1 raised to n. Tapos, anong mababago? Plus 1. Okay. 0. O, mali. Bakit?
Mali yan. Bakit? Eh, kasi dapat ito yung sagot. 'Di ba? O, try mo naman yung letter C. Negative 1 raised to n. Wala yung plus 1. Tanggalin mo lang. Divided by, hindi naka-square ang pi at ang n. Tanggalin mo ang square and then, poof! Ay! Muntik nang tumama pero mali ang sign. That means mali ito. O, malamang tama yung D. No? Eh, mali yung ABC. So, malamang tama yung D. Alam naman wala sagot. Diba? So, papatunayan natin na tama ang letter D. Yan. Tingnan natin. O, diba? Amazing Grace. Letter D must be the correct answer. So, ngayon, pag pinahanap sa'yo, halimbawa, ang tanong dyan is B3, B4, whatever, no? Magagamit mo na ngayon ang expression na ito. Ano po? Halimbawa, ano ang B2? To calculate B2, you simply calc the value of that expression when x is 2. So, yan ang sagot, no? And then again, calc. Ano naman ang B3? O, ito ang B3. O, di ba? Ganon kadali, guys. Sobrang dali. Kaya kung ako sa inyo, hindi ko i-hate ang Fourier series. Kasi ito, madali lang, basta may calcio ka. And of course, marunong ka mag-formulate ng f of t. Okay? So, another example. This time, bibigyan ko naman kayo ng isang example na mayroong symmetry. Ano po? In example number 2, I'm giving you a periodic function that has an even symmetry. Ano po ang ibig sabihin ng even symmetry? Simple lang yan. Mathematically, kapag ang function ay even, yung kanyang f of negative t ay equal sa f of t. No? Anong ibig sabihin yan? Kung ano yung nasa kaliwa, yun din ang nasa kanan. O tingnan mo, 'di ba? Anong itsura ng graph sa kabila ng y-axis? Yung nasa kaliwa, 'di ba? Kung anong itsura nung nasa kaliwa, yun din ang nasa kanan. Yun ang ibig sabihin ng equation na ito. F of negative t, yun yung nasa kaliwa, equals f of t, which is yun yung nasa kanan. So, symmetrical siya, no? It is symmetrical with respect to y-axis, no? Ang even function, symmetrical siya with respect to the y-axis kasi po para lang siyang nanalamin. Okay? Pag tumingin ka sa kabila, yun din yung makikita mo. O ngayon, anong mahalaga kapag even ang function? Tatandaan nyo lang ang mnemonic na ito. Ano? Seso. Ano yung ibig sabihin ng seso? Cosine is even, sine is odd. O, matagal na nating alam yan. Cosine is even, sine is odd. Pero, pwede rin nating gawin yung kabaliktaran. Kapag even ang function, cosine lang ang present. Ano ibig sabihin nun? Di ba meron tayo kaninang an at saka bn? Ano po? Kapag even ang function, cosine lang ang present. Eh, alin bang coefficient yung may cosine? Diba? Ang coefficient lang na may cosine ay an. Kasi ang coefficient na gumagamit ng sine ay bn. So therefore, kapag even ang function matic, ang bn ay 0. Again, yan ay for even functions. Ano po? Ulitin ko ha. Kapag ang function ay even, cosine terms lang ang present. Dahil cosine terms lang ang present, lahat ng bn, 0 na yon. Ang matitira lang na coefficients ay an. Okay? So, tingnan natin yung choices. Ano po? Knowing that bn is 0, mali na agad ang letter A. No? Kasi ang an sa kanya ang nag-0. So, dito meron tayong options. Ano? Ang option natin ay letters B, C, and D. So, ano nga po ang formula sa pagkukompute ng an? No? To get an, we have 2 over t times the integral of f of t times cosine of 2 n pi t over capital letter T dt. Now, since the function is even, dito na ngayon papasok yung properties ng even functions. Okay? Ito kasing f of t na ito ay even. No? And we also know that cosine function is also even. And we have a product of two even functions. Even times even will give us an even function. Diba? Ano ba ang katangian ng even function? Ang isang even function,
pag in-integrate natin, no, over the interval negative a to a, para ka na lang nag-integrate from 0 to a. Pero imumultiply mo ng 2. Yan. Yun ang kanyang katangian. Bakit? Kasi obviously nga, 'di ba? Kung ano yung nasa kaliwa, yun din yung nasa kanan. So, sa halip na i-integrate mo siya over one period, no, which is halimbawa ito, negative t over 2, no? 2 t over 2. Ayan. Okay, so dati kasi nag-integrate tayo from 0 to t. Ngayon, mag-integrate na tayo from negative t over 2 to t over 2. Bakit? Kasi ang function ay even. No? We will take advantage of its symmetry. Kasi po, yung negative t over 2 hanggang t over 2, di ba pag pinag-minus natin yan, isang period din yung interval na yan, which is the same as yung interval from 0 to t. So, hindi na yan ang gagamitin natin. Bakit nga po? Because we would like to take advantage of the symmetry of the given function. Instead of integrating from 0 to t, we integrate na lang from negative t over 2 to positive t over 2. But again, since the function is even, sa halip na mag-integrate tayo from negative t over 2 to t over 2, mag-integrate na lang tayo from 0 to yung kalahati, t over 2. Pero imumultiply natin siya ng 2. Bakit nga po? Kasi ang ating logic is, since magkamukha yung function sa kaliwa at sa kanan, i-integrate mo na lang yun sa kanan, pero i-multiply mo ng 2. Diba? So what will happen to our formula? Our formula becomes an equals 4 over t times the integral of f of t times cosine of 2n pi t over capital letter T, dt. O ngayon, sa problem, hindi binigay yung equation ng f of t. Kaya ikaw ang maghahanap. No? Di ba yung function natin mula 0 hanggang dine sa t over 2, basically is a line segment. Ano ang slope niyan? 'Di ba? Ang slope ay rise over run. Ano po? Ang period ng function, obviously pag tiningnan natin, yung isang buong cycle niya ay may period na 2 pi. Kaya mula dito hanggang dito, pi yan. Okay po ba? So, anong equation ng function from the interval 0 to pi? Yung slope ng line segment na yan ay 4 over pi. Diba? So, yung f of t natin, f of t ay 4 over pi t. Diba? Kasi remember, equation ng line, y equals mx plus b. Yung m, yun yung slope na 4 over pi. Ito yung 4 na rise, at ito yung run from 0 to pi, that's equal to pi. Tapos yung x, ginawa lang nating t. Kasi ang x-axis natin ay time na po. At yung by-intercept, no, anong tinamaan niya sa y-axis? Yung origin, kung saan ang y ay 0. Kaya, ang natira na lang is 4 over pi t. Okay? So, now we are ready to get the value of an. So, sa calculator, ang ilalagay natin is 4 over t. Alam naman natin, ang period ay 2 pi. Diba? Times the integral of, ano yung f of t natin? Ang f of t, remember, ay ito, 4 over pi t. We have 4 over pi times x, yung t. Tapos, cosine of 2. Again, yung n, simulan natin sa 1. Ano po? Ang n ay 1. 2, tapos shift pi, tapos x yung t, over the period, which is again 2 pi. Actually, pwede natin i-simplify pero wag na. Yan na yan nandyan na. No? From, paano nga tayo mag-integrate? From 0 na lang hanggang kalahati ng period, which is pi. Okay po. So, ayan. Ang sagot is negative 1.6211. So, yan ang nakuha nating value ng A1. Ano po? Yung A1 ay negative 1.6211. So, hahanapin natin sa choices kung alin ang mag-i-equal dyan. Let's start with letter B. So, for letter B, we have 8 times double parenthesis negative 1
raised to n, so gawin natin x yun, minus 1, close parenthesis, divided by n squared times pi squared. Now, i-calc natin yung value nung an kapag ang n ay equal sa 1. So, calc 1 equals. And then, poof, ayan. Eksakto, ano? Yung nakuha natin sa letter B ay negative 1.6211. Exactly the same as nakuha natin nung tayo ay nag-integrate. So, that means letter B is the correct answer. O, di ba ganun kadali? Sobrang dali. Yeah, wala kasing dali. Okay. So, pero kung titingnan natin yung property, tingnan mo to, negative 1 raised to n. Sigurado ako guys, ang A2 niyan, alam nyo ha, ang A2 sigurado ako 0 kahit hindi mag-solve. Bakit? Kasi tingnan mo ito, yung negative 1 raised to n, kapag ang n ay even, di ba maging positive 1 yan? Negative 1 raised to an even number will always give you positive 1. So, 1 minus 1, 0 na yan. No? So, ano ibig sabihin yan? Wala lang. No? Yung an na yan, ay may value lang kapag ang n ay odd. Pero kapag ang n ay even, matik, 0 ang value ng an. Okay? So dito, anong ating natutunan? Kapag even yung function, pwede tayong mag-take advantage sa kanyang symmetry na even. Anong katangian ng even function? Kapag even ang function, matik ang bn ay 0. Hindi mo na kinakailangang isolve yan. Ang isinosolve na lang ay an at saka of course yung ao. No? Ano nga yung ao? Average value ng function. O, sige nga, dito hanapin natin yung average value ng function. Ang dali lang yan eh. No? To find the value of a, that's just 1 over t times the integral of f of t dt. Okay? So, dito, remember, ang period natin ay 2 pi. So, 1 over 2 pi times the integral of f of t. Ang f of t natin, remember, ay ano? 4 over pi times t. Ginawa ko lang x from, dapat mag-integrate tayo from negative pi to pi. Pero, ang gawin na lang natin is from 0 to pi na lang. Ano po? Kasi nga, we'll take advantage of its symmetry. 0 to pi na lang. Tapos, i-multiply natin yan ng 2. Okay, so the answer is 2. So, that means that the average value of this function equals 2. So, meron na tayong average value, meron na tayong an at ang bn matic 0. Okay? So, ganyan po kapag ka-even ang function. Tandaan ha. Next, for example number 3, bigyan ko naman kayo ng example ng waveform na add yung symmetry. Sir, ano po yung add symmetry? Yung add symmetry, ganito yan. F of negative t equals negative of f of t. Anong ibig sabihin yan? Yung nasa kaliwa ay equal sa negative nung nasa kanan. Ayun no? Yung nasa kaliwa equal siya sa negative nung nasa kanan. Ayun. So, parang kapag ang nasa kaliwa, negative, yung nasa taas niya, nagpa-positive. Kapag ang nasa kanan, negative, yung nasa kaliwa niya, magpa-positive. Ganyan po, i-represent ang isang add function. Ngayon, gamitin ulit natin yung seso. No? Anong ibig sabihin nun? Di ba kanina kapag even function, ang present lang na terms ay cosine? O ngayon, kapag add ang function, ang present lang na terms ay sine. Anong ibig sabihin yan? Matic, lahat ng an magsi-0. Bakit? Kasi po, yung meron lang terms na sine, ang magiging present. Yun yung rule. Kapag add ang function. At ano ba yung may multiplier na sine? Di ba bn? No? Okay, that's why lahat ng an ay 0. In addition, para sa isang add function, matic ang ao laging 0. Kaya dito sa problem na ito, ang pinapahanap niya, bn na lang. Okay? Paano po natin gagawin yung bn? So, for bn, sulat muna natin yung expression ha. That's 2 over t times the integral of yung f of t. Di ba kapag ka bn ang multiplier ay sine? So, sine of 2n pi t over capital letter T dt from 0 to t. Okay, once again, we will take advantage of the symmetry of the given waveform, which is odd. Now,
Now, knowing that this function is add times add is also even. 'Di ba? Even function din siya. Kaya, pwede nating sabihin na instead na mag-integrate tayo from 0 to t, mag-integrate na lang tayo dapat from negative t over 2 hanggang t over 2. No? That is where we should integrate. Now, we should integrate over this integral negative t over 2 to positive t over 2. But taking advantage of the fact that this is an add function. At kung itong function na ito ay add, minultiply mo sa isang sine function which is also add times add is even. So, pwede natin gamitin yung property ng even function kanina. Sa halip na mag-integrate tayo from negative t over 2 to t over 2, mag-integrate na lang tayo from 0 to t over 2 pero i-multiply natin to ng 2. Kaya magiging 4 over t yan. Okay? So, dapat gawin natin tong negative t over 2 up to t over 2. Yan. So, since ang function nga ay even, so akala ko ba add? No. Ang add yung f of t. Pero yung f of t na add, pag i-multiply mo sa sign na add, even pa rin yan. Diba? So, kanina pinakita ko sa inyo yung property ng even function, diba? So, pwede na natin siyang integrate from 0 to t over 2 na lang. Tapos, kopyahin mo yon f of t, sine of 2, and pi t over capital letter t, dt. Okay. So, ngayon, paano tayo maglalagay ng f of t dito? Yung f of t natin, diba meron tayong function dito? Ayan. Parang line lang din siya, di ba? Line segment. From negative 1 to 1. So, in the interval, negative 1 to 1, ano ang slope niyan? Yan. Ang rise niya ay 1, ang run ay 1 din. So, yung f of t mo ay equal sa t. No? Ang y-intercept naman niya ay 0. So, t siya. No? In the interval, negative 1 to 1. So, now, pwede na po tayong palabas ng choices. Ito yung mga choices natin. At hanapin natin kung alin dyan ang tama. Pero bago yan, i-input muna natin sa calcu. 4 over t. Yung period natin ay 4. So, tanggalin ko na lang siya. No? Integral ng, ano na lang ang matitira dyan? Ang matitira na lang ay yung f of t na equal sa t times sine of 2, ang n ay mag-start tayo sa 1. So, pi, tapos x over the period which is 4. Okay. We integrate from negative 1 to 1. Okay. So, ang sagot po ay 0.8107. No? Yung nakuha nating B1, 0.8107. So, itry natin yung letter A. So, we have 8 over n squared times I squared times negative 1 raised to n plus 1 over 2. So, n plus 1 over 2. Tapos, i-calc natin kapag ang n ay 1. So, negative. Ang sagot natin positive. So, mali yan. No? Okay, so for letter B, gawin nating 4. Tapos magiging minus 1. Alam bang mali din to? Feeling ko. I have a feeling mali yan. No? O tara nyo, mali. Kasi tama na yung numerical value dito, nag-negative lang. Diba? So dapat, kamukha niya halos. O ayun, 8. No? Kalta natin to 8. Kasi ito, minus 1. Feeling ko to tama na dito. Ayun no, sakto. O diba? Amazing grace. No, ang nakuha natin sa letter C ay exact match ng nakuha natin nung tayo nag-integrate. Which means that letter C is the correct answer. O diba? Tama kaya? Yes! So, ayan. Napalabas na natin ang sagot. So, guys, marunong na tayong kumuha ng Fourier coefficients. Ano? Yung una nating example, marunong na tayong kumuha ng Fourier coefficients ng isang function na hindi add, hindi rin even. Yung pangalawa naman, even function. At yung pangatlong example ay isang add function. So, ang tatandaan natin, seso. Kapag ang function ay even, cosine terms lang ang natitira. Therefore,
ang Bn ay 0. Kapag ka naman add ang function, sign terms lang ang natitira, kaya ang An matic 0. Okay? And bonus, kapag ang function ay add, kagaya nito, ang average value niyan ay 0. Sir, bakit? Kasi nga po yung average value, kukunin mo yung average value eh, 'di ba? Ito 'yun, no. Ano bang average value ng function sa isang interval? Ayan, no. Negative dito, positive doon, magkasing laki yung area, magka-cancel. Kaya hindi na kino-compute 'yan. Ano? So swerte ka kapag yung given function ay add. Ang kukumputin mo na lang Bn kasi yung An at saka yung Ao parehas 0. Okay? So ang kailangan mo na lang gawin, mag-practice ka. Ano? Try solving other problems and kapag nakukuha mo na yung sagot, ibig sabihin no, natuto ka talaga sa video na to, effective yung ginawa ko, kaya i-like mo yung video at i-share mo sa mga friends mo. Okay? So, thank you for watching and for your time. Bye!